Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay dadako po sa pangangaral po ng salita ng Diyos sa gabing ito at kayo po ay aking ininyahan upang makinig na ating tatalakayin sa gabi ito ang papanoon at taon-taon po ay ating pinagdidiwang o sineselebrate po ang season na po ito na tinatawag na araw po ng Pasko. So, bago pong lahat ay inaanyahan ko po kayo na magbasa po ng sa banal na kasulatan po sa aklat po ng Lucas, Kabanata 2, ang talata 1 hanggang 14. Basahin ko po. Nang panahong iyon, inuutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at niga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harap nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang iyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinagpala na po ang salita ng Diyos sa gabi ito. Amen. At magandang gabi po mga kapatid. Tuwing Pasko po ay madalas natin maririnig ang mga bati na sinabing Merry Christmas. Pero naitanong nyo na pa ba ito? May Merry ba talaga sa unang Christmas? Kung babalikan natin ang unang Pasko sa Biblia, walang parol, pangalawa, walang ilaw, walang handaan, walang exchange gift, o walang choir na umaawit sa entablado. Sa halip, ang unang Christmas ay tahimik, simple at mahirap. Kung ang tanong ay walang Mary sa itsura, bakit ang pinakadakilang Pasko sa kasaysayan ng tao? Upang maunawaan natin ito, kailangan natin silipin ang tunay na kalagayan ng unang Christmas. Ayon po sa historically, o biblically, o tinatawag na spiritually. Unang-una, hindi Mary ang kalagayan ng unang Christmas. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 7, "And she brought forth her firstborn son and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn."
Ayon po sa historical po, o tinatawag na context po na ang kalagayan po ng Israel po noon, nung kapanahon po ni Jesus, ay unang-una po ay sinakop po ng Imperyong Romano. So sila po ay pinatawan ng mga buwis at ang kanang kalagayan po ay nandun po sa kahirapan. Kaya makita po natin, tahimik ang Diyos sa loob ng 400 taon. Ito yung tinatawag na intertestamental period. So makatwid, ito hindi panahon po ng kasiyahan. Ano po yun? Ito ay panahon ng pang-api at paghihintay. Kaya makikita po natin si Maria, ang kanyang kalagayan po, at si Jose po. Si Maria po ay isang batang ina na walang komportableng lugar. Ang kalagayan po ni Jose po ay ama na gustong magbigay ng maayos na buhay pero walang magawa. At makita po natin si Jesus ipinanganak hindi sa palasyo kundi sa sabsaban. So halimbawa, hindi kailangan maganda ang kahon para maging mahalaga ang laman. Ang isang singsing na mamahalin ay mananatiling mahalaga kahit nasa kahong karton. Ganito ang unang Pasko. Hindi maganda ang balot pero walang katumbas ang laman. Kung hindi merong kalagayan, ano ang meron sa unang Christmas? Pangalawa po, may kagalakan sa mensahe ng unang Christmas. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 10, "Behold, I bring you a good tiding of great joy, which shall be to be all people." Kaya pansinin po natin, hindi sinabi ng anghel, "Merry Christmas." Ang sinabi niya ay tinatawag na great joy. So sa mga kapatid, ang kagalakan ng unang Christmas ay hindi galing sa paligid, kundi galing sa balita. So pansinin po natin ang mga pastol po. Sila po ay naroon po noong time po na ang Panginoon po ay ipinanganak. So ang kalagayan po ng pastol po noon po ay unang-una hindi po sila mayaman, pangalawa hindi po sila edukado, pangatlo hindi po sila mahalaga sa lipunan. Pero ano pong ginawa? Sila po ang unang binigyan ng balita. At alam naman po natin sa kulturang Hudyo po, ang pastol po ay isang mababang uri. Pero sa Diyos sila ang unang pinili. Ano po? Pinakikita nito na ang Pasko ay para sa lahat, lalo na sa mga tila walang halaga sa mata ng mundo. Halimbawa, ang telegrama na magandang balita ay kagalakan. Kahit basang-basa, dumating ang papel. Ang balita ang mahalaga, hindi ang kalagayan. Amen? Ngunit, bago dumating ang kagalakan, may isang emosyon muna ang kailangang maranasan ang mga tao. Ano po yun? Pangatlo, may takot sa simula, pero may kapayapaan sa dulo. Sabi sa Lucas chapter 2 verse 7, "And they were sore afraid. So nakita muna, takot muna. Pagkatapos, mensaheng nagbibigay ng pag-asa. Bakit? Sabi po sa Lucas chapter 2:14, "Glory to God in the highest, and on the earth, peace, goodwill toward men." Eh makita po natin ang pastol po. Sila po ay nagsimula po sa takot, ngunit sila po ay natapos sa pagpupuri. Halimbawa po, may parang bagyo po, may kulog muna bago dumating ang malinaw na langit. Ang tunay na Pasko po ay hindi nag-aalis agad ng problema, pero nagdadala ng kapayapaan sa gitna nito. Kung gayon, ano ang pinakadakilang dahilan kung bakit may saysay ang Pasko? Pang-apat, hindi merry ang mundo pero dumating ang tagapagligtas. Sabi po mababasa po natin sa Lucas 2, chapter 2, verse 11, "For unto you is born this day a Savior, which is Christ the Lord." Hindi sinabi ng Diyos, ayusin muna natin ang mundo bago ako dumating. Pero ang ginawa niya, pumasok siya sa gulo ng mundo. Sabi sa John 1:14, "And the Word was made flesh and dwelt among us." Kaya makita po natin si Jesus Christ po. Napunta po dito sa mundo. Andun po ang tinatawag na kahirapan. Doon siya lumaki sa simpleng buhay, na buhay sa gitna ng maraming sakit ng tao.
Bakit? Dahil gusto niyang maunawaan tayo at iligtas tayo. Amen. So halimbawa po, ang doktor ay hindi naghihintay na gumaling ang pasyente bago pumasok sa kwarto. Pumapasok siya para magpagaling. Ganun si Jesus. Pumasok siya sa mundo, hindi dahil maayos ito, kundi dahil kailangan natin siya. Amen. So makita po natin, may Mary ba sa unang Christmas? Makita po natin, wala sa salita. Pangalawa, wala sa dekorasyon. Pangatlo, wala sa sitwasyon. Pero meron ito, unang-una, tagapagligtas. Pangalawa, may kagalakan. Pangatlo, may tinatawag na kapayapaan. Pang-apat, may pag-asa. At panghuli po, Diyos na ang sumama sa tao. Ibig sabihin, Emmanuel, God with us po. At hanggang ngayon, ito ang dahilan ng Pasko. Amen? Si Kristo. Mga kapatid, baka ngayong Pasko ay nararamdaman natin, hindi Mary ang finances natin. Pangalawa, hindi Mary ang pamilya natin. Pangatlo, hindi Mary ang sitwasyon natin dahil nandito tayo sa kahirapan. Pero kung nariyan si Kristo, may dahilan ka rin magdiwang. Amen? Kaya bilang anak po ng Diyos at nakikinig ngayon, tayo po ay magkaroon po ng tiwala sa ating Panginoon. Dahil ang Pasko po ay siya po ang kahulugan po. Siya po ang pag-ibig na bumaba rito upang atin damhin. At magkaroon po tayo ng tinatawag na pananampalataya sa Kanya at pagsunod sa Kanya habang nabubuhay po tayo. Kaya wag po tayo mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay, tiwala lamang po at tibay anumang bagay na mangyari sa buhay po natin o anumang kalagayan po natin. Andito po ang Panginoon na nagbibigay po ng tinatawag na pagpapala sa mga buhay po natin. Kaya tayo po ay maging matatag at alam po natin na mga bagay na yan ay lahat ng mga problema po dito ay pawang may kasagutan. Amen? At hanggang sa muli po, at maraming salamat po sa pakikinig sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah.